So, meron na namang tanong dito galing kay Brother Ronnie Giamadil. Ang tanong niya, Ustads, tanong ko lang po, wala bang picture o anuman larawan ng ating mahal na Nabi Muhammad? Sukran in advance sa sagot. Bakit nga ba no? Walang picture si Prophet Muhammad, walang larawan na nakikita natin si Propeta Muhammad, pati na yung mga sinaunang mga propeta. So bakit nga ba no? Minsan mapapatanong tayo na kung bakit walang mga picture si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati na yung mga sinaunang mga propeta. So ang dahilan po dyan ay ipinagbawal yan sa Islam kasi magdudulot yan ng fitna, magdudulot yan ng kaligawan sa mga tao, especially sa mga susunod na mga henerasyon. Katulad nung nangyari sa panahon ni Propeta Nuh alayhi salam, na kung saan ayon kay Ibn Abbas radiyallahu anhu ay mayroon sa pamayanan ni Nuh na mga tao, kung hindi ako nagkakamali, limang tao na napaka-relihiyoso, kumbaga kinikilala ng lahat ng tao na matutuwid na tao, relihiyosong mga tao, ginagalang na tao. Yung 5 na tao na yon sa panahon ni Nuh, mayroong 5 tao na napaka-relihiyoso, ginagalang ng lahat ng sambayanan ni Nuh, na kung saan nung namatay yung 5 tao na yon, yung 5 tao na yon ay nalungkot lahat ng mga tao na kumikilala, gumagalang, rumirespeto at dumadakila sa 5 tao na ito sa pamayanan ni Nuh alayhi salam. At ang nangyari, noong nalungkot na sobra yung mga tao, ay si Shaytan ay nagkatawang tao si Shaytan, at binulungan niya, lumapit siya sa mga tao, kinausap niya lahat ng mga tao na rumirespeto, kumikilala, gumagalang sa mga tao na namatay na yun, yung 5 na yun na namatay na relihiyoso, matatapat na mga tao. Lumapit si Shaytan lumapit sa mga tao, sabi niya, ano kaya kung pagawaan nyo ng estatwa, ribulto, yung 5 tao na yan, upang sa ganun kapag naalala nyo sila, kapag nakita nyo yung estatwa nila, ay mas lalong maging relihiyoso din kayo, mas lalong maging malakas yung pananampalataya nyo, maalala nyo sa pamamagitan ng mga tao na yan kapag pinagawan nyo sila ng ribulto. So nagustuhan nung mga tao yung payo ni Shaytan, na hindi nila alam na si Shaytan pala yun, dahil meron siyang matinding plano kung saan dito mag-uumpisa yung karumal-dumal, pinakamalaking kasalanan na magagawa ng isang tao. Namantala niya kasi yung kalungkutan ng mga tao. So ang nangyari, nung magawa na yung mga ribulto, yung mga estatwa, nung 5 mga relihiyosong tao na ito sa kapanahunan ni Nuh, ang nangyari, nang mamatay na yung generation ni Nuh, yung generation na nagpatayo sa ribulto, sa mga estatwa na yun, ay ang nangyari, nung sumunod na yung kapu-apuhan ng mga nagpatayo ng ribulto, yung gumawa ng estatwa na yun, ay ang nangyari, nagkatawang tao muli si Satanas at lumapit sa mga sunod na henerasyon, na kung saan sabi ni Satanas sa mga sumunod na henerasyon, sabi niya, alam niyo ba yung estatwa na yan? Ang estatwa na yan ay ipinatayo ng mga kaninunuan nyo, mga lolo nyo, mga lola nyo, na kung saan yan yung sinasamba nilang Diyos. Subhanallah. Ganoong katindi yung plano ni Shaytan, si Satanas. Sabi niya, yung estatwa na yan na nakikita nyo, hindi nyo alam, yan yung mga Diyos ng mga lolo at lola ninyo, mga tatay ninyo. Kaya ang nangyari, dito nag-umpisa yung shirk, dito nag-umpisa yung pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang ginawa ng mga kaapu-apuhan nung generation ni Nuh, dahil sa hindi nila alam kung bakit nandyan nakatayo yung estatwa na yan, mga ribulto na yan, so sabi ni Iblis sa kanila, yan ay mga ribulto, yan ay mga estatwa na yan ay sinasambayan ng mga lolo at lola ninyo, yung mga kaninunuan nyo, dyan sila humihiling ng mga biyaya, dyan sila humihiling ng ulan, dyan sila humihiling ng lahat ng klase ng biyaya.
Kaya ang ginawa ng mga kapu-apuhan nila, doon sila sumamba, doon sila nag-aalay, doon sila nananalangin, doon sila nagdudua, at doon nagumpisa yung shirk. Kaya naman ipinagbawal sa atin ang pagkakaroon ng mga litrato ng mga propeta, mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil magkakaroon ito ng matinding fitna, matinding pagkaligaw ng mga tao, na kung saan merong matatagpo ang mga tao na nananalangin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merong mga tao na ang paniniwala nila ay hindi papatay ngayon si Propeta Muhammad at patuloy silang nananalangin kay Propeta Muhammad. Minsan merong pang pumupunta sa libingan ni Propeta Muhammad para doon manalangin. So isipin mo na lang kung halimbawa na paggawan ng picture, litrato si Propeta Muhammad, gaano na lang kalaki ang magiging fitna kapag nagkaganon. Dahil alhamdulillah, hindi yun pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iyon po ang dahilan kung bakit walang picture si Propeta Muhammad at ng mga sinaunang mga propeta. So nawa ay nalinawan po tayo at nakakuha tayo ng kaunting aral sa video natin na ito. So shout out po sa nagtanong sa magandang question na ito. Shukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد كان علم كليبس.